At so yan mga bossing, so tara update naman natin kayo sa ating project dito sa Biklatan. So bali nakita nyo na nga na meron na tayong pinadeliver na buhangin pampalitada. Ayan yung ating vibrosan. So sa mga gusto mag-inquire, mag-message lang kayo dito sa ating page. And then ito nakikita nyo na rin yung ating mga SRC panel. So bukas mag-i-start na tayo mag-install nitong ating mga SRC panel. And then dito tayo mag-i-start sa front. So pagpasok nyo dito, ayan makikita nyo yung vibrosan nga pala natin. Pinabibistay ko muna kasi pinaalis ko yung ibang mga bato-bato para meron tayong buhangin talagang pino. Tapos yun naman, hindi masasayang yun. Isasama natin yun sa pagre-rebukada nitong mga SRC panel natin. So panoodin nyo yung proseso nito, step by step. Ituturo natin yan starting tomorrow. Okay, so para malaman niyo kung paano yung proper installation ng ating mga SRC panel. And then magkaroon kayo ng panibagong idea about sa mga alternative walls na pwedeng pamalit dun sa ating mga CHB. So kung conventional tayo dati, so marami na tayong mga option or marami na tayong pwedeng pagpilian na mga pang walls natin. Okay, nandiyan na yung Rhino block, AAC block, form block, yung mga EPS panel, sandwich panel, ito SRC panel. Okay. And then ito, mga bossing, ayan, meron na rin tayong hagdanan dito. So dito, yung part na to, ito yung pinagagawan or pinahanapan sa atin ni Sir Angel at saka ni Ma'am Scarlett ng grotto design. So, siguro by next week, ibibigay na natin sa kanila yung design na napili natin na babagay dito sa ating bahay, dito sa kanilang bahay. Ayan, so bali dito, bukas dito tayo mag-uumpisa nung pagkakabit ng SRC panel natin. Ayan, so kompleto na yung mga dowel niyan. And then yung mga I-beam na yan, naka full weld na rin yan. Step by step lang kasi mga bossing, ako at saka yung bayaw ko, nagpapalitan muna kami pag-welding. Kasi yung welder ko ay next week pa darating. Yan, nakilala nyo naman siguro siya, nakikita nyo na siya sa mga vlog natin. Yan, yung taga Palawan. Ayan, so medyo na-late siya. And then yan, dito makikita nyo yan, yung mga SRC panel natin. Marami yan, mga bossing ngayon, no? At hanggang dun. So yan dito na part na to, yan ito katatapos ko lang actually mag-welding. Ngayon lang, ayun, kakaimis ko lang ng welding machine natin. Tinapos ko yung mga dowel para habang nagkakabit kami ng SRC panel may nagko-continue nung paglalagay ng mga dowels natin. Ayan. So dito nga pala meron tayong mga ilang dumating na channel bar, yung tubular para sa framing ng roofing natin. Actually, yung ibang materialis natin ito ay dito nga pala, yan. Order na rin pala tayo nung materialis ng roofing natin dito nga pala sa Archimetal. So yun mga boss, sa mga gustong bumili ng roofing system na quality at makakapal, dito na kayo pumunta sa may Archimetal roof system. So matatagpuan nyo ang opisina nila at warehouse dito sa Dasmariñas, Palapala. Malapit lang to dito sa may Robinson. At talaga namang hindi kayo magsisisi pag dito kayo bumili. So meron sila ditong mga rib type. Meron silang mga zipper lines, plain sheet, color plain sheet, mga accessories sa mga roofing. And then meron din silang mga metal paring dito, at saka yung mga cladding, spandrel, at napakarami pang iba. So, galing ako dito nung last day. And then ayan, yung kanilang office dyan sa may Palapala, Dasmariñas. And then dito kayo makakakita ng mga quality, mura na materyales para sa roofing. Alis nila mga bossing, talaga namang ang kakapal nung kanilang mga yero. So pag kinapa mo siya, mararamdaman mo talagang napakatigas, napakakapal. Kaya naman yan, ang kakapal din mga bossing. So hindi ka magsisisi pa bumili sa Archimetal. And then dito nga pala mga bossing, itong side na to, yung pader ay pinapalitadahan ko na muna sa kanila. Yan, so para maklear na tong area na to. Tapos, dito naman, so meron tayo ditong pinalagay na flooring. Yan, pinabuhusan ko na rin yung flooring dito kasi gusto ko, wala na kaming kinikilusan na lupa. Ayoko kasi nung maputik, ayoko nung laging madumi. So kaya pinatapos ko na muna lahat ng buhusin dito sa labas. Hanggang dito sa mga setback, ayan sa likod. Yan, may mga buhos na yan. Tapos na kami ng buhusin dito sa loob, no? Ayan, tapos nilagyan na lang natin ng design.
Yan. So bali ito mga bossing, yung nakikita nyo bricks design, itong rectangular design na yan, ay yan na lang yung nilagay nating design dito. So para nagawa namin yan, paano? So gumawa lang ako ng pattern. Yan, yung pattern natin ay gawa sa square bar. Ito bali yung pang stamp. So habang malambot pa itong ating flooring, kinakailangan ay maisunod na natin yung pag-i-stamp. Kumbaga babakatin natin siya para lumubog. So hindi siya pwedeng gamitin kapag matigas na yung ating buhos. Kinakailangan kapag yung alam yung patuyo na, nabuli na, tapos yan, stamp nyo na. So yung design naman nito mga bossing, ay depende na sa gusto ninyo. So yan, ito lang yung nakita ko nga maganda-gandang design dito. Kasi meron pa tayong design na ilalagay dito sa wall. Ayan. So abangan nyo rin yung mga gagawin nating design dito mga bossing. Malakeya lins yung gagawin natin dyan. So kung napapanood nyo mga bossing, mahilig din kasi ako sa mga masonry work na pagdidesign ng kung ano-ano. So kaya naman abangan ninyo, makakakuha kayo ng idea dyan. Ayan. So then, ito nga pala mga catch basin natin, pinapalinis na rin natin. Ayan. So mapapansin niyo pati mga boss, yung catch basin namin, pinalagyan ko ng angle bar. Yung pinaka lalagyan nung takip. Kasi ang gusto ko, malinis. Tsaka walang singaw. Ayan mga bossing. So kaysa ipapinish natin ng semento, ganyan na lang ang gawin ninyo. Angle bar, ilagay nyo dyan. Pagkatapos, papinish nyo, pipinturahan natin yan. And then, gagawa naman tayo ng takip para dyan. So mas malinis yung ating catch basin. Yan, hindi lang siya basta catch basin lang. Okay? And then, tapos yan, dito naman. Serya na to, ongoing pa rin yung paglilinis nitong catch basin kasi nga yan, ipapapinish natin yan. Pati yung mga gilid-gilid, papapalitadahan natin yan para malinis. Yan, and then ang discarding nga pala namin mga boss sa catch basin, yan, nakikita ninyo yung tubo, yung outlet, kinakailangan pantay lang yung flooring dun sa baba ng tubo. Ayun no? So para walang stuck na tubig. So wag kayong gagawa ng mga catch basin na malalim. Yung may stuck na tubig kasi nandiyan nag-i-start or nagmumula yung babahay ng daga, lamok, ipis, tapos aamoy babaho. So yung itong gantong diskarte namin, yung catch basin namin, walang maiiwan na tubig dyan. Laging tuyo. Ayan. So para hindi siya magkaroon ng mga dumi. Ayan. Hindi siya maging matakaw sa pangamoy ng mga mababait. Pagkatapos, yung pinaka-outlet naman natin niya, papunta sa kanal, lalagyan natin yun ng non-return valve. Yun yung magsisilbing sarado natin sa dulo para hindi makapasok yung tubig at saka yung mga hayop sa loob dito. And then ito, bukas, sa pag-install natin ng ating SRC panel, yan, so makikita ninyo, malalaman ng ibang mga hindi pa nakakaalam kung paano or ano-ano yung mga materyales na ginagamit natin sa pag-install ng SRC panel. And then ano yung mga accessories niya, paano siya ini-install, para meron kayong idea mga bossing. So nakikita nyo yung mga accessories natin na yan, yung mga wire mesh, steel mesh natin. Ayan, katulad nun, meron tayong flat mesh, meron tayong U-mesh, and then meron tayong angle mesh. So meron siyang tatlong accessories mga bossing sa pag-install nitong ating SRC panel. So yan yung nagsisilbing rebars reinforcement natin para tumibay yung ating mga SRC. Nakikita nyo nga pala mga bossing, so yan, palagi akong gumagamit ng mixing board. Yan, so every time na meron kami mga masonry works, asintada, flooring, concreting, pouring, plastering, lagi kaming may mixing board. Kasi ayoko na nagpapahalo sa flooring kasi magkakaroon tayo ng mga loose concrete. And then, pag nagkaroon tayo ng mga loose concrete, magiging cause yun nung pagkapak ng mga tiles natin kapag hindi natin natanggal yung mga loose concrete na yan. Isa pa, dagdag trabaho, paglilinis nung flooring. Siyempre, pag dyan tayo naghalo sa flooring, kakapal ng kakapal yan, kahit sabihin nyo nililinis yan araw-araw, kumakapal at kumakapal pa rin yung flooring natin. So kaya naman yan, mixing board lang kami. And then after na matapos yung gawa, yung mga excess na laglag na yan, automatic pinapakayod natin yan para malinis. So wala tayong maiiwanan na tira-tirang semento na magkokos nung ating loose concrete. So medyo masakit sa ulo yun kapag hindi natin yun kagad natanggal.